Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Joel Chua, payag. Hindi kailangan matibay ang ebidensya sa impeachment. Nilinaw ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na iba ang pamantayan ng ebidensya sa impeachment kumpara sa mga kasong kriminal. Ayon kay Chua, hindi kinakailangan patunayan ang kaso beyond reasonable doubt dahil ang impeachment ay nakabatay sa bigat o preponderance of evidence. Kailangan nating ilagay sa isip na itong impeachment case ay hindi ito kagaya ng criminal case na kailangan yung ebidensya ay matibay na matibay hanggang sa dulo. So ito ay hindi lamang yung bigat ng pagpapatunay. Pinaliwanag niya na sa impeachment proceedings, ang magiging batayan ng paghusga ay ang kabuuang bigat ng mga ebidensyang iniharap at hindi ang mas mataas na pamantayan na ginagamit sa mga kasong kriminal. So, ano ba ito? Pag-aamin ba ni Congressman Chua na hindi malakas ang ebidensya nila laban kay VP Sara? Yan ang isang kahulugan yan eh. So, pwede na kahit mga, ayun, yung i-present nila ngayon, mga video, mga example, itong Article 4, grave threats. Hindi na kailangan na patunayan na may na-contract o na-hire, na assassin ni VP Sara. Pwede na yon, yung nagbanta siya, pwede na yon. So, sa dami ng kanilang aligasyon, unexplained wealth, graft and corruption, betrayal of public trust. So, okay lang na hindi malakas ang ebidensya. Pwede nang butuhan. Well, yan, opinion yan ni Congressman Joel Chua. Kasama na ito sa narratives, battle of narratives of public opinion. Hinahanda nila ang mindset ng mga tao na okay lang na hindi malakas ang ebidensya. Basta dapat makonvict ang Vice Presidente nang dahil sa mga aligasyon namin ito. Hindi nyo na pwedeng lokohin ang taong bayan ngayon dahil hindi nyo makontrol ang narratives. Kasi nung una, na walang social media, ang basihan mo lang yung mainstream media, pwede. Kasi ma-influensyahan mo ang pananaw ng taong bayan nang dahil sa mainstream media. Sa ngayon, age of social media na. Konting kaluskus lang. Example, day 1, day 2. Lumabas ang sipon ng House Prosecutor. Lumabas ang laway ng lead prosecutor. Ano ngayon? Pinotakti sila ngayon ng batikos. Na to a point na nagmakaawa na ang House Prosecution Team. Itigil nyo na ang panungutya. Bastos naman yan. Bullying na yan. Ibig sabihin, talo sila sa taong bayan. Mas maraming taong bayan na hindi pumapabor sa kanila. Laway at sipon lang yan. Itong sumusunod, day 3, day 4, witnesses nila, palpak, mga expert kuno, 2 weeks lang ang training. Itong nag-testify kahapon, abogado pa naman. Ang daming mga typo o error na to a point na kahit mga majority senators hindi na naliligayahan sa sablay-sablay na ebidensya na ipresent nila. Pati ang presiding officer nagsalita na, napikon na, sinabon na ang witness dahil hindi nga ang dami nilang mga sablay. So yun,
Dahil mga sablay nila, yon kinukondisyon ang taong bayan na okay lang yan, yung mga konting sablay na yan. Kasi hindi naman ito regular court na proof beyond reasonable doubt ang kailangan. Konting ebidensya lang pwede na. To me, simple lang yan. Congressman Joel Chua. Depende lang sa political inclination ng mga senator judges yan. Yes, hindi nga nakabase sa ebidensya. Ano ang inclination ng mga senator judges? Dalawa lang yan ang inclination. Mga pro-Duterte, mga anti-Duterte. Yung mga ayaw magkandidato, si VP Sara sa 2028, yan. Boboto yan ng conviction. Yung mga gustong-gusto na magpresidente si VP Sara sa 2028, boboto yan ng acquittal. Yung mga kakandidato sa 2028 ng mga re-electionist senators, nako, most likely yan, mag-a-abstain or mag-acquit. Kasi babanggain mo ang front runner na klaro naman na sa mga surveys, mataas pa rin ang tiwala ng taong bayan kay VP Sara. Tapos, iko-convict mo. So, 3 senador sa administration o majority block ang kakandidato. Sino to? Rapi Tulfo, JB Ercito, and sino na yung isa? Sandali nailista ko. JB Ercito. Escudero, JB Ejercito, and Rapi Tulfo. Yan. Nasa majority. Si Rapi Tulfo, walang problema. Kahit boboto siya ng conviction, malakas pa rin. Mananalo pa rin si Rapi Tulfo. Kaya, ilagay na lang natin conviction sa si Rapi. Itong si JB Ejercito. Itong si Escudero. Ano sa tingin nyo? Boboto yan ng conviction? Subukan nila. Mararamdaman nila ang hagupit ng mga DDS. Kaya itong dalawa na ito, baka pinaka-anong boto nila is abstention or acquittal. So, kaya ba nilang abutin ng 16 na conviction votes? Wala. Kaya ito, kasi simula pa lang ang laro, alam na natin ang resulta. Panalo, acquitted si VP Sara sa trial na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So, mo ni si nanay mataga og yero. Sa likod. So, ang balay. Nanay. Dino. Dako ko gid ko salamat sa tagaan ko. So, tanaw na mo ang tagaan si nanay og yero. Salamat siya. So, diri sa sulod, so mo ni ang kahimtang. So, tuluan na kaayo kung muulan. So, makita nimo suluoy gid kaayo. So, basta gitagaan nato sila gyero aron mapulihan ang ilang ato. So, karon na yan sa yung masulting nga tagaan ka gyero. Salamat sa Ginoo ay natagaan ko. So, pila na ni katuig di mong balay nga buslot naman ang ato. Lima naman ni katuig. So, aya pa mapulian og gyero. Aya pa. So, unsa din yung panginabuhian ay? Lagot mo. So, mag-uuma lang mo. Mag-uuma. So, pila imong edad nay? Sa 58 na. So, senior na di ay ka nay. Napakaiba na nay? Naa. Na kay anak? Naa. So, pila ka buki mong anak nay? Isa ra. So, isa ra imong anak. So, si nanay na siya anak o ang ilang pangunabuhian lang, so mag-uuma lang sila. So dako kayang pasalamat nga nataga og gyero ba pulihan na gid ang ilang atop
So, Nay, dako gid kaya mong pasalamat nga natagaan ka atol pag gid og Christmas. Merry Christmas, Nay. Merry Christmas. Salamat kayo. So, dako kayong pasalamat kay makapuli na gid og yero si Nanay. Sige, Nay, salamat pod.